tsikahan at chismisan. Walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Magandang afternoon sa lahat ng mga Ka-Vibes natin. Grabe, ang bilis ng araw mga Ka-Vibes. Sa Biyernes na nga po, agad-agad. Parang nung nakaraan lang, wini-welcome natin yung linggong ito. Tapos ngayon, isasarado naman natin ang buong week na ito. Pero huwag kayong mag-alala. Kahit naman sarado na yung week, may mga mapapakinggan pa rin kayo tuwing Sabado at Linggo. Correct. Yes, wow. Totoo yan. Ang ganda mo naman ngayon, bestie. Mabilisan. Who are you wearing? Wow. Who are you wearing? Ang sosyal! Yes, ganun yun. Diba yan? Kasi maglagi ako nag-host ng mga red carpet. Alam mo dati, speaking of that, mabilisan lang ano. Okay. Nakatawa-tawa ko niya. Kasi di ba napapanood mo lang siya dati? Tapos nung binigay na yung task sa akin to interview, sabi ko, paano ba talaga? Ano ba yung tinatanong talaga? Tapos parang feeling ko, bilang hindi naman ganun katataas sa English, tama ba yung tanong na who are you wearing? Di ba totoo naman talaga? Kasi parang, di ba parang kung ako yun, yung normal na tao, parang what are you wearing? Totoo. Di ba totoo? Totoo yan. Eh syempre, kailangan mo mag-research. Hindi naman pwedeng sasampa ka doon. So, anong nangyari? Tama ang who are you wearing. Tama who are you wearing. Sinasagot ka naman ng ano. Yes, oo. Okay. Tsaka kabugan yun. Ay, ganon. Oo, kabugan ng mga outfit yan. Dahil minsan nga kahit di mo kilala, mapag ganun ka lang, oh yes. Oh yes. What a nice, di ba may ganun, what a nice. Kahit hindi mo kilala. What a masterpiece. Hindi ka pwedeng parang walang kaalam-alam kailangan, oh my God. Oh, What a masterpiece. Walang ganun, hindi masyadong ginagamit yung masterpiece. Ay, di ba? Ang mga sagot lang dyan, the details is very lit. Di ba? Ganon. Alam mo, sabi ko nga, minsan, madaming beses na hindi lahat ng bagay na nangyayari sa pang-everyday life ng bawat tao, nakukuha mo siya sa eskwelahan. Marami kang matututunan talaga yung outside school kapag observant ka. Ayan. Oo, kumbaga street smart ang tawag. Oh, taray. Ang dami naming natutunan for today. Oh, di ba? Ako natutunan ko yan way back 2010. Kasi 2010 ako nag-i-interview. Oh, at least ikaw ngayon masasabi mo natutunan mo yan 2025. Correct. After 2 decades. After a decade. After a decade pa lang ba? Grabe, no? Oo. Almost 2 decades. Almost. Anyways, Ayan na. masayang kwentuhan natin. Siyempre kasama niyong paboritong kwelang tambalan tuwing alas 3 hanggang alas 5:30. Kami po ang tambalang Joy Kim! Hindi po tayo maghahanda ng ating champion outfit for today kung hindi champion Correct. sa galing sa pag-arte, sa lahat ng sa negosyo. Talaga ang dami na pinag-usapan kanina at sa kung ano-ano pa. Ang bisita natin ngayon ay hindi first, hindi second, kundi for the third time around. Please welcome Julia Montes! Hello everybody! Diba tawan-tawa ka sa unang chikahan namin, diba? Gusto ko na nga sumabat pero wala pa. Wala pa, eto na yun. Ngayon malalaman natin. Yan, tama. Kasi sila yung mga in-interview ko noon. Ay, diba? kaya. Sa mga who are you? Sige. Diba yun naman talaga ang tanong? Oo, actually yun naman talaga yung tanong. Basta ako hindi ako sumasagot ng English. Bahala Gusto ko yan. Totoo, basta laban lang. Pero syempre, welcome back again dito sa Banana Crew. Thank you guys. Alam niyo po, sobrang aga po ng nag-iisang Julia Oo nga Montes. Wala pa akong makeup kanina. Nahiya naman ako. Nakita niyo yung bear ko. Oo, Yung totoo. bare face. Buti nga ikaw bare face eh. Ako nga napagkamalan niyang bear eh. Charing, joke lang, hindi. Walang ganon. Hindi ganon. Charing lang, hindi ganon. Tsaka na magkamalang bear. Hindi ganon. Wala siyang ganong Hindi. Hindi niya ako. Hindi, wala. Hindi niya ako mapagkakamalang ganon. Sa ganda mo ngayon, excuse me. Ay, alam mo, may kikwento ko sa inyo. Di ba nagkaroon ng sige. renovation? Nagkaroon ng renovation. Okay. Alam mo, sa dami ng mga kaibigan natin sa industriya, isa rin po si Julie yung talagang parang lalo niyang inap yung confident level ko. Confidence. Choose the correct answer. Yes. Sorry. Bala kayo. Oo, A or B. Basta. Totoo. Tapos sinabi niya, uy, alam mo kung saan ka happy, ganyan. Go lang. And mas, ang ganda ng look mo ngayon. Happy ka ba? Tinanong niya akong gano'n. Yes. Kasi Thank you, importante Jules. kung happy ka. Whatever, anong comment ng iba, anong basta happy ka. Yun naman yung Yes. importante.
super happy talaga ako. Siguro dahil sa sipag na rin to sa pagpasok araw-araw. Yeah. Motivation yan. Kundi dahil sa sipag, Kundi diba? oh yes, kundi dahil sa Motivation. Totoo, kundi dahil sa sipag, di ba? Hindi natin maiko-consider na talagang, excuse me, pointed. Sorry. Kahit anong angulo to. Oh, Correct. look. Ayoko na last na to. Sabi ni Ate Isa Calzado, Yes, tigilan pinagsabihan na siya. Sabi sa akin ni Isa Calzado, kalma lang. Oo. tigilan ng editing. Sabi niya, totoo, sabi niya I-render sa- mo na yan. Totoo, okay na to. Oo, final. Parang may konti pa. Sorry, parang may konti pa. Pero Jules, how are you? Okay, super happy. Pero sad din ako today at the same time kasi last night na eh. Ngayon nagsisink in sa akin na tapos na talaga yung Saving Grace. Alam mo tong Saving Grace, no? At first, parang iisipin mo, mabilis lang yung journey niya. Di ba remember before, kapag may teleserye, kapag magpa-pilot lang, tapos siguro kapag magbo-book 2, tapos yung closing, pero yung sa'yo, di ba, from the very beginning, when you're promoting this, hindi pa siya sa TV, para pa lang siya sa application, ganyan. Yes. Tapos todo-todo rin talaga. Kaya siguro talaga yung journey sa'yo nito, may impact. Oh, saka ano siguro, ito yung up-to-date na ginawa. Tama ba? Yes. Up to date or Tinawa on ko the yung yung mga Basta grammar ano tama. dyan. Oo, basta yun. Yun. Hindi, basta up to now, yung feeling mo na sa lahat ng nagawa ko, yun yung parang pinaka-most emotional na project. Saka, yun yung parang lagi kong pinagpipray na sana mag-last sa tao yung project. Hindi dahil sa ginampanan namin mga artista yun, but yung message nung kwento. Kasi story yun ni Grace eh. At yung lagi ko sinasabi sa mga interview, maraming Grace sa buhay natin. Iba-ibang edad, iba-ibang scenario. Merong battered ng asawa, whatever. Hindi lang physical, pwede ring emotional, pwede ring verbal. So, sa lahat ng mga yon, sana may matapang na ana rin na yung gagabay or parang mararamdaman nila na kaya mong lumaban sa struggle. Kasi nga, merong naniniwala sa'yo. So, yun lang. Kaya ang laki-laki ng impact nito sa'yo. Actually, hindi lang sa'yo. I have already parang interviewed Ate Janice de Belen, sina Elise Hoson din. Na, Yes. narinig ko yung mga kasagot. Jenica. Oh, sila Jen. Hindi kasi tinanong namin sa kanila din na ngayong patapos na nga to, if ever ikaw sa posisyon ni Teacher Ana or dun sa, kahit hindi kay Teacher Ana, sa posisyon ng mga tao na nakapalibot kay Grace at totoong nangyari sa buhay nyo to, paano mo siya ititake? Grabe, lokan-loka din sila talaga sa mga naging pangyayari. Pero ang galing lang nung Saving Grace kasi nag-open siya sa mata at sa tenga ng mga totoong taong nakakaranas ng ganito. Yes. Which hindi naman to magagawa kung 'di ba wala tayong mga naririnig-rinig na ganitong mga kwento. Yes, meron din kasi talaga. And siguro kung tanggalin naman natin yung pinakamabigat na storya sa Saving Grace na which is nasasaktan niya si Grace. Lahat kasi ng character may pinagdadaanan Totoo. eh. May mga hindi sinasabi. Eh di ba tayo mga Pilipino kilala sa hindi nagsasalita, nahihiya, tas parang okay Takot. na yan kasi baka mamaya ma-offend ko. So mas iniisip natin yung ganung factor rather than isabihin mo kung ano talaga rin yung nararamdaman mo. So nagpapatong-patong. Eh minsan pag nagpa-pile up, dun rin sumasabog. So minsan yung pagtitiis mo hindi rin naman nagre-reflect na maganda rin ang kakalabasan in the future. So parang yun yung isa rin sa learnings na natutunan ko sa show na lahat ng characters may pinagdadaanan. Kung nagko-communicate lang ang bawat isa, magiging better yung sitwasyon. Actually, kung sa tunay na buhay, i-apply natin yan eh. If we really know how to communicate well sa lahat ng mga nakakasalamuhan natin, life will be. Sorry. Live tayo sa English Basta Dapat mas kasi hindi tayo magiging hindi, better mas or magiging easier. better talaga at easier talaga siya. Kasi grabe yung struggle ni Teacher Ana dito, 'di ba? Parang marami siyang mga sinacrifice Yes. para dun sa tao na parang hindi naman niya kaano-ano, 'di ba? Pero parang siya yung naipit sa mga pangyayari kasi parang ang nanaig na talaga is the emotion eh. Yeah. 'Di ba yung emosyon? Saka pag love talaga, yun yung sinasabi ko, pag ano ba ang Baka love? mag-iyakan. Pag love ang pinag-uusapan. Ay, nagdadaanan ka ba? Meron yan. Ay! Kaya pala. Diba, pag love kasi, ang laki niya eh. Ang laki nung topic na yun. So like ako, swerte ako, lagi kong vocal ako recently na meron akong momski na nag-aalaga sa akin na hindi ko siya kadugo. Pero kung alagaan ako, talo pa yung iniluwal niya ako. So yun palang blessed na ako. So tayong lahat, meron tayong mamimit at meron tayong makikilala or meron na tayong kakilala na ganun na hindi kailangan maging kadugo mo para mahalin ka. So si Teacher Ana ganun kasi wala naman talaga silang connection ni Grace eh. Pero Totoo. 'di ba, yung love lang niya dun sa bata na parang wala kang ganito, sige, ako magbibigay sa ng ganyan.
ang laki ng bagay na yun for Grace. Kasi imagine kung walang tumulong sa kanya, anong buhay ni Grace ngayon? At nasaan si Grace ngayon, 'di ba? Totoo. 'Di ba may favorite nga ako diyan na eksena, yung parang nasa kulungan si Grace tapos nakita na siya ni Jenica. Na parang wag ka na, hindi na ikaw ang mama ko. Ganon. Oo. Parang tinaboy niya na talaga yung nanay niya. Sinasabi, hirap nun. ang hirap nun. Lalo na inisip ko, if I were in the shoes of Zia, pero hindi kasha. Kasi gusto niya si Zia. Kasi Ako, bali, diba, ang laki ko, di ba? totoo. Hindi, pero tama yun. If I were in the shoes. Tama, correct. I am so very, very good. Yes. Excellent. Totoo, champion, the best, gano'n. Hindi, pero totoo, di ba? Kung ako yung sabi ko, kaya ko bang sabihin to sa nanay ko kung dumating halimbawa yung punto na, kunyari may parang may nangyari sa amin na similar or parehas dun sa nangyari kay Grace at saka dun sa mama niya, di ba? Sabi ko parang ang hirap niyan, pero yung bata yun eh. Yeah. Kumbaga, Ang tapang din ang ni tapang Grace niya talaga. doon eh, di ba? Tayo nga nasa tamang edad na eh, di ba? And speaking of your journey dito sa Saving Grace, we prepared something for you na gusto naming mabalikan natin ng konti kahit hindi naman Thursday ngayon, kahit Friday ngayon. Naghanap ako ng napakarami mong mga filmographies, ganyan, yes. Yung mga teleserye or yung mga pelikula. Kung kay Teacher Ana, grabe yung naging attachment ng isang Julia Montes, pwede ba nating balikan dun sa mga dati mong ginawa kung ano yung mga lesson naman yung itinuro niya sa'yo? Sige. Ah, Ayan. Yes, totoo, pasabog, 'di ba? Oo. O ito, simulan natin. Ayan. Simulan natin, yung mga series na prepare ko na nandirito, syempre, we'll start with sa Gimmicks noong 2010. Okay. Ayan. Ano yung learnings? Kumbaga, ano yung learnings mo doon? Ano yung pinaka mga core memories mo at that time nung ginagawa mo yon? Siguro ako as a person na sumali sa grupo namin, yun ang starting namin eh. Yun yung parang feeling ko may future pa ba ako sa showbiz. Nandun ako sa era na yon. And doon kami nagkatrabaho ni DJ. Nung time na yon, hindi kami bida ni DJ noon eh. So kami yung dalawang magpinsan kami ba? Tama ba? Magpinsan kami sa story o parang magkapatid? Mag-best friend. Parang ganun yata kami sa story. So parang kami lagi yung naiiwan sa location. Tapos yung iba nagtitake na kasi sila yung mga bida. So kami yung nag-iintay. Tapos parang ang feeling namin, kailan kaya tayo makukunan, no? May ganun kaming feeling. Tapos yung learnings lang doon, minsan talaga hindi mo dapat madaliin yung mga bagay-bagay. Kasi yun parang kwento ng mga teenagers. So may mga topics doon na yun nga, yung pag nagmamadali ka, yung gusto mo na maging mature, pero hindi ka pa ready. So, yung mga ganong learnings na wag mong madaliin lahat ng bagay. Yun yung natutunan ko naman sa gimmick. Tsaka ang taray niyan. Kasi syempre hindi natin madalas na marinig sa kaganila Julia Montes. yes. Yung pakiramdam pala na meron din silang mga question noon na kailan tayo kukunan? Oo, meron. At saka yung parang ang bata mo pa, tapos tinanong mo na kaagad kung parang may future ba talaga ako sa showbiz? Oo, meron. Kasi hindi natin Why? maiiwasan eh. Kasi parang ang showbiz, nakikita natin ang artista minsan dapat perfect, dapat ganito, dapat ganyan. Nakakalimutan natin na tao lang rin naman kami. Pare-pareho lang tayo nagtatrabaho, pare-pareho lang naman tayo ng goal, makapag-provide sa family. Tapos yung iba, swerte din na dream rin talaga nila mag-artista. So, tao lang din. Kumbaga, minsan yung ang babash, nakakalimutan nyo, tao rin kami. Parang, balik rin natin yung sitwasyon. Kayo yung nasa posisyon ng artista, tas kayo yung gaganunin. Di ba, ma-hurt din kayo? Yes. So, parang ganun din siya sa buhay. Parang, tao rin kami, nakakaramdam It's din ng normal. hirap. Hindi rin naman madali pumasok sa showbiz. Hindi rin naman lahat inasnap, okay ka na, sikat ka na, or parang ma-appreciate na yung trabaho mo. Talagang tatrabahuhin mo rin. Totoo. In fairness dyan ha, kasi marami na tayong naririnig na ang mga sinasabi ng mga netizens na parang wala na kaming pake dyan kasi sanay na yung mga yan. Di ba may mga ganon? Di ba may ganon sinasabi? Pero totoo talaga po yun. Minsan kahit gaano ka kasanay, kahit gaano ka ina-apply mo yung learning the art of Deadma. Correct. Pero end of the day po talaga, minsan pag uwi po natin sa mga tahanan natin, di ba? Parang Bigla yung mong Yes. ma-realize. Ako ganun ako dati, nung bata ako. I don't know if na-share ko na to. Tumitingin ako sa salamin nun. Sabi ko parang, hindi yata ako talaga dapat pang artistas. Naiiyak ako. Hindi dahil gusto kong magbago physically or ano. Kasi dati, mas malaki pa ako eh. Gusto kong paglusin. Tapos parang feeling ko, kung hindi ko kaya mag-lose, paano yun? Wala na ba akong work? So yung pressure din, ang laki ng pressure. Ilang taon lang ako nun. So parang, iba-iba rin talaga.
And hindi lang sa pag-artista to, sa lahat ng mga trabaho. Di ba lahat naman, meron naman tayong kanya-kanyang medyo pinagdadaanan or parang struggle sa mga work. So, ganun lang. Let's just be kind. Yun nga yung lagi ko sinasabi. May kanya-kanya tayong, hindi ang madali sa'yo, maaaring hindi madali sa akin. True. Oo. Next, ayan, Mara Clara. Ay, Mara favorite ko to. Clara. Nako. Ano to? Learnings, hindi ko siya masasabing learnings. Ito, may gift sa akin ng Mara Clara. Yung sisterhood namin ni Catherine, saka yung friendship, yun yung up to now, parang hindi na mauulit sa iba. Kasi iba yung naging relationship namin eh. Parang through thick and thin, ito yung nag-start yung career namin. Tsaka dito ka pinakilala bilang Julia Montes. Yes, ito yung una. Dahil Kasi nga before Mara Mara, pa ako. oo, correct. So, yun yung kwento naman nun. Tapos yun nga, nakagain ako ng family rin talaga sa Mara Ate Clara. Dims, of course. Up to now, yes. Ate Oo. Mai, lahat. So, blessing siya. Gift siya sa akin. Yun lang yung masasabi ko sa Mara Clara. After Mara Clara, 'di ba, parang nagsunod-sunod na. Nandito na yung nagkapelikula, yung Way Back Home, 'di ba, ganyan. Naramdaman mo ba na nung time na to na parang ay ito na yung dating pinagpe-pray ko doon sa gimmick. Tapos after ng mga sumunod na projects, 'di ba kasi doon mo malalaman kapag parang sobrang wala ka ng pahinga. Oo, sobra ako nagpapasalamat nun. Kasi ang tanging prayer ko lang kay Lord, weird akong tao eh. Hindi ako yung may specific na gusto ko maging artista. Wala akong ganon. Wala akong specific dream. Ang gusto ko lang talaga, magkaroon ako ng opportunity, any work, makapag-provide lang sa family ko. Tapos ang sabi ko pa kay Lord, ito pa yung mismong prayer ko, Lord, maging mayaman lang talaga ako. Gagawin ko talaga ang lahat para lang makashare din ako ng blessing. Kasi, alam ko yung feeling na nangungutang ka sa 5, 6, Totoo. everyday, hindi mo alam kung may pagkain ba kayo later. Tapos, syempre, kung saan ka rarakit. Kasi nga, wala. Mahina yung salon ni Lola that time. So, pag sinamahan naman ako ni Lola, wala na kaming kita sa salon. So, talagang sacrifice. So, yung feeling ko na yun, nung nangyayari na nagsusunod-sunod na, kahit antok-antok na ako, Lord. Laban. Kapit lang. Kaya to. Kasi nga, feeling ko ito na binigyan na ako ng opportunity. And tumatak din kasi sa akin yung scenario na sinabihan ako nung bata ako na wala akong mararating. So, ang feeling ko ngayon, nung time na nagsusunod-sunod na, Lord, thank you. Parang, tinanggal mo yung sinabi sa akin ng mga taong yun. At saka hindi, pag bata ka at sinabihan ka ng ganon, yan yung sugat na talagang matagal maghilom. Yes. Kasi nandun ka sa moment na you're, parang, pa lang, Nagsisimula. nagsastart ka pa lang na malaman kung ano yung mundo, tapos maririnig mo yun. Kaya be very, very careful with your words, di ba? Kasi sometimes, ako naman, benefit of the doubt, dun sa tao na nagsasabi, pwede kasing ang point niya is to motivate. But sometimes, be careful nga sa words. Kasi pwede siyang makakill. Kill in the sense na ako talaga since then, up to now, nahihiya pa rin ako. May fear ako na okay ba? Tama ba yung ginagawa ko? Lagi ka nang may doubt. Kasi nga, tumatak na sa'yo yung hindi ka enough doon sa mga taong yun. Correct. So parang feeling mo, ano ba yung standard ng magiging okay ka na? Ang hirap nun para sa bata. Even sa adults din, meron tayong ganyan. So parang ang lagi ko lang pinagpipray up to now, lagi lang na parang, Lord, ko ano man yung kailangan na gawin ngayon, sana po mabigay ko. Kasi yun lang yung goal ko eh, mabigay ko lang kung ano yung kailangan. Feeling mo, Jules, yung sinabi sa'yo na yon at tumatak sa'yo na yon at sabi mo nga, di ba, parang nabura siya, naalis siya. Kailan yun? Kailan nangyari na parang, okay. Kahapon lang. Yes, tama yan. Recently lang din talaga. Recently lang. I think... Kasi I'm sure nababalikan mo pa rin yun. Kasi di ba minsan pag nasa harap mo na yung success, na parang in fairness, no, kung nung time na yun nagpa-apekto ako at nung time na yun sumuko ako, I may be in the place where I am right now. Ang ginawa ko kasi ganito, pinagpasalamat ko rin dahil naiiyak ako sa mga topic na ganun before. Dahil ang motivation ko, hindi pala, okay, oo nga, ganun ako. Tapos sabi ko, teka lang, kailangan namin umiyak, kailangan namin umano. Nakakapagod na laging sa normal na buhay mo, huhugutin. What if, gamitin ko na lang yung mga hugot ko, yung mga hurtings na mga nafe-feel ko, na bayad ako. So, pag iiyak ako, bayad ako. So, yun yung naging motivation ko. So, sa normal na buhay, hindi ako iiyak pag sinabihan akong ganun. Hindi na. Iipunin ko lang to. Wait. Pag may eksena ako, saka ako iiyak. Yes! Tawang-tawa kami. Kasi, tawang-tawa kami. Nakwento ko sa kanya na ganun din. Every time na dumadaan ako sa heartbreak, di ba, minsan hindi mo mapipigilan talaga. Hindi mo mapipigilan yung feeling na parang, ang sakit talaga ito, totoo. Pero, kapag ang ginagawa ko, sandali,
taantayin ko pagka nagkaroon ako ng, kunyari may MMK o kaya may teleserye o kaya may Bibigay gagawin. mo, diba? Doon ko siya, parang isasantabi ko lang muna siya. Dito ko muna sa gilid. Kasi parang ang ganda ng moment nung iyak na to. Totoong iyak to eh. Pag kinailangan ng director to, babalikan ko talaga yung moment na yun. Ayun, bayad ako. Kasi naman iniiyak ko siya nang hindi ako bayad. Mukhang pera, di ba? Maubos ka. Parang, diba, positive na lang. Kasi minsan, nakakatulong din naman. Wag nyo rin pong isipin na dapat, wag nyo munang ilabas kasi intayin nyo na lang na babayaran nyo. Hindi rin naman nag-work to sa lahat. Pero kasi ako, tinignan ko na lang yung positive side. So, itinatawa ko na lang. Tama. Pero, masarap din naman minsan na iiyak mo. 'Di ba? Iba rin naman yung release na nafe-feel nun. Iba so, din. kung kaya mo, why not? Hindi, tsaka syempre kung yung trabaho mo, kinakailangan ng ganun, Oo, di ba? na mababayaran Oo. yung pag-iyak mo. Yes. Pero kung hindi naman, dahil hindi ka bato, Oo, iiyak totoo. mo naman Iiyak mo. yan Totoo. kapag kailangan. Karaoke mo na yan. Yes. Ay, oo. Mag-ala feeling bida ka sa sarili Yes. mong music video. Yes. Correct. Susunod, syempre, growing up. Parang after nung gimmick, di ba? Parang, ito na yung parang, kasi yung gimmick is, ang dami ng batches niyan. Di ba? Parang sina, hindi naman gimmick yung tabing ilog, pero kinda like ganon. Tapos, naging sila from Jody, sina Camille, Angelica, tas kayo. Pero itong growing up, kayo na. Ito na yung pinakilala na talaga kayo. Kayo na yung mga pinakabagong dapat abangan ng mga youth artist. Ang sarap sa pakiramdam nun kasi yung growth namin doon sa characters, parang growth din namin in real life. Kasi same age namin lahat yun eh. Parang nag-e-explore ka sa towards adulthood, yung papaano kapag nagkahiwa-hiwalay na kayo ng tropa. At that time talaga, alam namin, last project namin yun all together. Yung growing up? Oo, kasi that time alam ko lilipat na ako sa walang hanggan. So alam ko na parang, teka lang, may role na ako na ganito. Paano tayo magsasama-sama? Iba yung role ko, iba yung magiging role nung iba. Tapos may mga kanya-kanya na ring show na nakaabang. So parang alam namin after nun, paano na tayo magkakasama-sama? Ito halos every time magkakasama kami. May training kami noon, volleyball. Tapos yun nga, taping. Tapos out of town, magkakasama Beach, kami. yeah, Beach, yes. yeah. Yung ganun. So syempre yung journey iba din. Parang siguro para kami nagdadalag at nagbibinata nung time na yun. Pero ang saya. Kasi 'di ba parang nung time na yon, ano kayo sa pa-adult kayo, pero na-enjoy niyo yung trabahong ginagawa niyo. Oo, na-enjoy namin. Baga different siya dun sa pagbibinata at pagdadalaga ng mga normal na mga bagets. So hindi ko makakalimutan yung journey rin namin with Direk Lino. May mga learnings kami kay Direk Lino, tapos si Ate Maricar. So meron kami, parang nga kami talagang bata na pine-prepare nila for the next. Tapos yung mga advices nila, ang dami-dami. So, sorry kung nahihirapan ako kung ano lang specific. Ang dami. So, parang kasabay talaga namin yung mga characters namin doon. Nabanggit mo na rin, next na dyan yung walang hanggan. Kasi di ba, habang ginagawa yung growing up, meron ka ng offer for walang hanggan. Di ba, Jules, parang ilan lang kayo sa mga artista na bagets na parang kailangan mas mag-matured agad for your next role. As far as I can remember, ang mga natatanda ko ngayon, Christine Hermosa. Tapos Bea Alonso, na yung edad nila, parang biglang pinatanda talaga sila ng 5 taon or 10 taon. Kasi I remember, sina Christine noon, 14 din ata, pati si Bea. Ikaw, ilang taong ka ng time na? Ano ako noon? 16, 17. Tapos, kailangan mo medyo mas slight matured for walang 20 hanggan. plus ang role ko doon, para early 30s yata. Nung una, natatakot ako, syempre, nung nalaman ko yung project. Pero nung nalaman ko si Coco naman, medyo, kahit papano, kumalma ako ng konti. Kasi prior pa, yung sinasabi namin, nagkatrabaho na kami ni Coco sa ibang channel. So, parang okay din, na parang, okay, at least kahit papano, kilala ko yung makakasama ko. Pero yung feeling na kakayanin ko ba, yun nga, papasok na naman yung doubt. Kaya ko ba? Kasi ang sinasabi ko talaga, seryoso po ba kayo? Baka po yung iba na lang. Parang nagba-back out ako kasi parang feeling ko, hindi ko yata kayang gampanan na from this teeny bopper, mapupunta ako sa serious role. Oo. Tapos sabi ko, tapos ang kwento nga daw is magkakaroon ng asawa, ganyan. Sabi ko, paano kaya yun? Lahat clueless ako sa mga mangyayari. So, yun din. Iba yung naging journey. Ano naman sa akin yun? Challenge and awakening. Ang daming learnings naman sa akin nun. Kasi sila Miss Dawn. Melissa Rix nandito rin. Yes, yeah. oo. Ang dami nilang tinuturo sa akin na mga pinagdaanan naman nila before. Tapos na-share sa akin. So parang ito naman, next level learnings naman yung na-feel ko. Alam mo, ang ganda ng journey mo. Parang everybody na nakatrabaho at nakasama mo sa bawat mga projects, kung sino si Julia Montes ngayon, parang sila yung naging mga mentors and teacher mo. Yes, yun yung lagi kong sinasabi. Pag pinupuri ako na, ganito ka, ganyan ka,
ang lagi ko sinasabi na hindi po ako. Tapos sinasabi nila, hindi, humble ka. Hindi po talaga ako. Kasi hindi ko siya magagawa ng ako lang. Dahil hindi naman siya self-taught na parang gusto ko, tas aaralin ko yung gusto kong atake. Lahat sila kasama. Even, hindi lang artista, hindi lang directors, pati staff, lagi kong kinoconsider kasi yung working environment, malaking bagay rin sa artista. So, lahat ng mga nakakatrabaho ko, minsan nagdalaga na ako sa harapan nila. Yes. So, yung feeling na yon, lahat ng kasama ko off-cam, malaking bagay sila kung ano yung nagawa kong trabaho. Kasi nga, hindi ko magagawa yun without them. Totoo. Kaya 'di ba habang kinikwento mo siya, naisip ko na, taray no, kaya pala ganyan. Kaya pala ito siya ngayon kasi lahat ng mga nakasama niya, nabanggit niya sila Miss Dawn. 'Di ba minimo doon na uso yung Idon Zulweta mo ako. Yes. 'Di ba yun yung time na yun na nauso kay Richard. Kaya sabi ko, ay, ang bongga din naman yung mga mentors niya. Kumbaga, kung ano yung path na tatahakin niya pa in the future, na daanan na ng mga veteranong aktor at aktres na yan. Oh. Kaya swerte ako kasi yung mga learnings na yun, it's either dadaanan mo, matututunan mong mag-isa, or ituturo sa'yo. Sa akin, napuntahan ko yung tinuturo sa akin. So, ang dami talaga. Like Tita Susan, iba-ibang era yun, Nagabayan ha? ka talaga. Nagabayan talaga ako. Kaya sobrang blessed ako talaga. Totoo. Siyempre, nandyan din ng asintado. Oo. I remember, alam mo ito, napaka-ano ng memory ko. Yung asintado po ni Julia Montes, ginawa po namin ng parang pinaka-pilot launching po niyan sa may Ali Mall. Oo nga. Yes, nasa baba tayo. Galing mo dun, yes, nasa baba. Cubao. Oo, sa Cubao, yes. Oo, nasa baba kami. Kung hindi yun Ali Mall, basta yung Basta may mall doon sa oo. gate. Basta sa Cubao, oo. Ali Mall yun. Alimol lang may ano dun eh, mall pa nun. Wala pang Or gateway. kung hindi nun. Ali Mall, hindi may gateway na, pero yung lumang-luma Luma. pa Oo, na oo, gateway. oo. Parang ganon. Gateway Cubao, yes. Oo. Farmers. Parang yan yung Yan, farmers. ayun, Yes. Anong area na yun? Tapos, Nice, ang team nice. namin ng Violet. Yes. Oo. Asintado, ito ba choice ba ni Julia na parang, medyo pahinga muna tayo sa todohan ng aktingan ng dramahan. Medyo umaksyon tayo ng konti. Ako hindi. Ano to? Lagi kong binibigay kay Sir Deo. Si Sir Deo kasi talaga ang sobrang nag-isip sa akin. Kumbaga ganito, kung dati natatakot ako at nag-doubt ako sa sarili ko kung kaya ko, si Sir Deo ang pinaka nagsasabi kung anong kaya ko. Siya yung nagsasabing, hindi, gawin mo to, bagay ito sa'yo at kaya mo to. Ako pa yung, hindi, Sir Deo, baka hindi ganyan. Hindi, kaya mo to. So, yun yung namimiss ko. Kasi nga, siya yung magsasabi sa'yo ng nagpaplano for you. Alam niya kung ano yung kaya mo, yung naniniwala sa kakayanan mo, tapos lahat yung nakalatag. Kaya rin ang swerte ko kasi lumaki ako sa kanya, lahat ng projects ko, ang gaganda, it's because of him. Totoo. Even your movies, no? Lahat. Kasi tatatandaan ko, parang hindi naman lahat ng artista na pupunta ni Sir Deo mga premiere nights. O, kasi ako nag-host sa mga premiere nights talaga. Tapos lagi nandiyan si Sir Deo talaga for Julia. As in Lumaki talaga. na ako kay Sir Deo. As in, ever since, no? After nito, yung asintado, syempre nandyan din yung 24/7. Oh, yes! Special project din yan para sa akin. Yun, ang memorable naman sa akin doon sa part na yun, para kasi siyang naging ni Sir Rondel, yung pinaka namin. Lindayag. Yes, Sir Rondel Lindayag. Ginawa niya yun pre-pandemic. Pero di ba yung story namin parang pandemic? So, nung kinukunan namin yun, tapos towards leaning na yung nararamdaman na natin parang nagpa-pandemic, tapos nag-pandemic, parang kinikilabutan kami kasi parang naging nangyari. Na-manifest. Yung Predict nyo. vaccine. Yes, para siyang may ganun. So, ang special ng project kasi, yung kwento rin nun, heart din eh. Love din ng nanay sa anak. Di ba, gagawin ko ang lahat doon para lang maano yung vaccine para sa anak ko. Ang kwento naman nun, nasayang naputol kasi hindi namin natapos because of pandemic. Totoo. Kasi may ginagawa kaming project na kasabay na nag-out of the country kami. Ito yung dapat sa Thailand. Yes. With Nadine Lustre ito, Yes, di ba? Yun. and Na Paolo hindi Avellino. natuloy. Oo, yun yung may Thai actor dapat. Eh, nagsushoot kami doon, biglang nag-announce ng lockdown. So, pagbalik namin dito, lockdown. Buti nakauwi pa kami. So, from there, Kasi kung hindi, kami- baka ngayon habang kausap kita, sawadi ka. Totoo, di ba? Baka pa ngayon, kausap kita niya na, sawadi ka, Chuya. At least hindi lang Oo. English. Sawadi ka. Yes. Yes, totoo.
Oo, di ba? Kasi 3 taon tayong naka-stay at home. Yes. So, Okay. yun din yung naging factor, kaya hindi rin natapos yung project. Pero ang ganda rin ng kwento nun, sana nga natuloy yun. Syempre, hindi ko makakalimutan talaga, Doble Cara. Ay, oo. Diba? Ito talaga yung dito na talaga pinakilala na parang daytime drama queen. Diba? Yes, di ba totoo? Yun na yun sa Doble Cara na the daytime drama queen, Grabe. Julia Montez. Pak. Wala na sabi. Sabi, yumuko na lang. Ayun sa Doble Cara, sobrang dami ring learning. Di, ang hirap niyan, di ba? Dahil mong karakter. Dalawang character. Oo, pero yun nga yung sinasabi ko, na-enjoy ko siya. Kung may project ako na pwede ko pang ulitin kahit mahirap, Doble Cara yun. Totoo. Lahat ng staff, lahat ng off-cam people, namimiss ko. Iba yung samahan namin, iba yung, alam mo yung parang tinuruan nila ako kung paano mo i-maximize at ma-enjoy ang isang trabaho nang hindi mo na-feel na trabaho. Kasi pag merienda, alas stress na, may nagluluto ng pansit canton sa amin sa gilid. Ganon kami kasaya sa set. Tapos kung ano yung pagkain sa set, mamimili kami, tapos magbubudal fight kami. Alam mo yung parang na siyang pamilya. Tapos pumupunta kami para lang matapos yung pukunan para din sa tao, which yung mga kapamilya natin and all, na panonoodin. So parang connect na siya. So hindi na namin na-feel na pumupunta kami sa work. Parang naging kami na yung characters. Automatic na yun. Pag suot ko yung isa, iba na rin yung galaw ko. Pag suot ko yung isa, iba na rin yung galaw ko. Parang nakasanayan na namin. Taray. May favorite ako movie niya. Halik sa Hangin. Ako din. Favorite ko talaga yung Ito pelikula ba yung niya. si Gio? Yun yung Keme, wala Kasama kang ko yung boyfriend. Oo, sa wala kang Iya. boyfriend. Oo, diba? Sumera lang pala. Wala kang boyfriend. Hindi, meron. Maniwala ka sa amin, no? Kasi nagtitrending yan sa TikTok. Correct. Wala kang boyfriend. Oo. Wala pala. Wala. Okay, sorry. Ito yung mga sketches, tignan mo. Diba? Ate, ako din na-ghost yan. Ayan. Yes. Oo, sabi ko. Alam mo, Ti, nung nakita ko nga to ngayon, nung inabot sabi ko, ay ate, ako na-ghost nito. Halos lahat, di ba? Lahat. Oo. Kasama nyo si Bestie dyan. Yes, totoo yan. Ay, ang dami pa pala. May back-to-back pala Meron, to. meron. Hindi naman Ayan sila o, page back-to-back pala 1. to. Page 2. 2, page 3. Back-to-back. Kaya iba na naktawang, pati once upon a time, nilagay niya. Meron din. Oo. Yes. Ayan naman once, sa automatic, ang daming learnings dyan. Kasi kada kwento may aral talaga. Totoo. Ito sa Grabe. Halik sa Hangin. Eto na, Sa halik. Baguio to, sinun. Oo. Ang halik sa hangin, may factor dyan nga yung siguro kung tama ako, may factor dyan din yung communication. Kasi nga, dahil wala akong communication sa family. Sa iba ka nakakommunicate. Sa iba ako napunta. Hindi, malaking factor yun kasi nga, nagkaroon ako ng problem sa parents nun eh. So parang, as teenager, di ba, nalolost talaga tayo kapag wala Yes. tayong compass na parent. So, yun yung isa sa learning na iba rin talaga kapag may nag-guide sa'yo. Oo, natatawa Parang hindi ka ako. ma-inlove sa multo. Oo, totoo. Sobra kasi yun talaga. Grabe yung plot twist nito, di ba? Hindi, pero alam mo, possible mangyari yan in real life. Yes. Diba, na minsan sa sobrang depression na nararamdaman ng isang tao, it's not a joke, diba? Hindi talaga, ever. Pag sa sobrang nararamdaman yun, hindi mo maki-question yung isang tao kung dumating siya sa punto na may ganun siya. Yes, kasi nga, iba na yung... Because you're longing, diba? Yes, may hinahanap ka, tapos yun nabigay sa'yo. So, whatever it is, totoo man yun o hindi, may relasyon ba kayo o hindi, may mafe-feel ka kasing Kumbaga term na siya, na-appreciate oo, ka. appreciation, satisfaction, na parang, may nakakapansin na sa akin. May ganyan, nakikinig ganyan. sa'yo. May nakikinig sa'yo. So, talagang, maano ka rin talaga. May babalikan lang ako ng konti. Nauna lang yung Halik sa Hangin. Nung nakita ko ayan yung na. Muling Buksan na Puso, may fun fact ako, may trivia. Hindi ko nasabi to ever. Ano yan? Di ba sa Muling Buksan with Ken, tapos with Enchong, di ba yun yung mga naka-white kayo? May interview pa ako niya, nasa phone ko pa yung mga dating mga interview Oh my ng dati. gosh. Natatandaan ko, as in lahat ng mga projects ni Julia with Enrique Hill, sobrang pagtingin mo sa Twitter, yung balikan mo yung mga year 2013, mga ganong moment, alam ng tao talaga that I am a Julken parang super supporter. Hindi ko alam kung tanda mo. Oo, naalala kita doon. Super Julken talaga. As in talaga lahat ng ganit nila, kailangan nandun ako. Wala na, pagkikwentuhan lang naman. Alam mo ba, sinabihan ako ni Sir Roxy noon. Ano sabi Ikaw, yung Twitter mo, Sir Roxy Ligat, ikaw yung Twitter mo, wala namang problema. Puro ka Julken. Tulungan mo rin yung Katniel. Nung tayo na yun ang sabi ko. Sila yung lagi ko nakakasama talaga. Oo, nung mga panahon. Pero diba, tinan mo naman, may iba talagang takbo ang Lord. Diba? Naging hindi kami ang magka-love team na tumakbo siya ng iba. Kasi iba talaga eh. Saka nung time na yun, parang hindi rin ako sanay na nala-love team. Correct. Oo, yan, diba? Tapos ang saya-saya lang talaga
talaga dati. Kasi parang every month, every week, parang madalas magkakasama kami. May mall show sa ganito, may ganyan. Maraming ganap. May press con sa ganito, may Totoo. ganyan, diba? Yun yung normal flow kasi dati, bago mag-pandemic. Totoo. After pandemic, syempre talaga nabago ang lahat. Ibang-iba talaga, as in, oo. Pero ayan na, yan ang, syempre hindi na natin pag-usapan yung ang probinsyano dahil meron siyang segue, meron siyang susunod na gagawin for TV Patrol Express, diba? Sa oras nating 3:57, kailangan nating magmadali. Jules, alam kong importante sa'yo itong Saving Grace dahil through this, diba, pupunta kayo hindi sa akin, hindi sa kanya, sa Kenya. Ay, medyo may sad kami dyan. Ay, Baka ano yan? ano, Mamumove. Oo, kasi may nagaganap na. Ay, oo nga. Okay. Baka Oo nga. abutan tayo sa ere. Totoo. So, yun lang. Pero hopefully soon ma-update namin ang lahat. Ay, marami pa naman na na-excite. Pero of course, sa safety first Yes, tayo. of course. Yan. Thank At you. speaking of that, sa mga kababayan natin doon, of course, kahit sa hindi natin kababayan doon, let's pray na sana po ay Safe ang lahat. safe po ang lahat. Opo, let's pray for. Yun muna, priority. yan ang Safety ng pinakamahalaga. bawat isa. Jules, sana nag-enjoy ka sa... Yes, always. Pag nandito sa inyo, parang hindi naman, Hindi talaga, kwentuhan talaga. Saka ang sarap lagi nung chikahan. Parang, Ako marami akong natututunan talaga. yes. Ako, dun ko na-appreciate kayo kasi yung mga tanong nyo, yung nakaka-share ka, gusto ko, pangarap ko yun yung para kang nagtotalk, tapos mag-a-advise ka. Hindi naman dahil sa marunong ka sa buhay, pero, di ba, minsan yung mga napagdaanan mo, na pag nasi-share mo, Mas matulungan na yung yes, iba. nakaka-motivate. Oo. Feeling ko yun yung magic talaga. Kaya love na love ko ang radio. Kasi di ba hindi, alam ko sa sarili ko that I'm not perfect. Alam ko na pag sa sarili ko, hindi ko kayang sabihin yung mga nasasabi ko on air. Na parang pag ako, ba't hindi mo ma-apply sa sarili mo yung mga bagay-bagay? Pero pakiramdam ko kasi, minsan yung mababaw sa atin, sa listener natin na baka mamaya Mabigat nagmumukmuk siya. Sakto, May pinagdadaanan siya, pero narinig niya na, bakit sila, di ba? Kaya alam mo dati, sabi ko, kahit kailan hindi ko kayang iwan siguro ang radyo kasi ang dami kong mga nababasang messages na parang dahil dun sa pakikinig nila, Na-inspire sila. na nagtapos sila ng pag-aaral, ganun. Parang feeling ko hindi man malaki masyado yung alam mo yun, yung income. Wow. Wow! Nagparinig. Parinig bigla sa management! Charing. Gusto mo, Huwag niyo kayo damay dyan, Andun na kami sa moment na, oo nga, no, hindi kasi, nakakatulong ka talaga hindi, sa iba. bestie kasi, ano ba ngayon? June 20. June 20, malapit na kasi. Hindi, critical wallet days na ngayon, Ay, di ba? correct. Tapusan na. Mga, di ba? Parang naubos na yung sineldo na nakaraan. So, kaya kailangan nilang marinig. Oo, para hindi delay. Ay! Ma'am Jessie, si Kim Churma muna, hindi ako ha. Bakit kung kailan nag-guest ako, baka madamay pa ako dyan. Charot lang, hindi. Ano yan, Charis namabas lang, namin. ito naman. Jules, invite everybody para sa Saving Grace. Of course, sa lahat po ng listeners natin, ka-vibes, mga kapamilya, una po sa lahat, taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat po ng sumuporta sa Saving Grace, The Untold Story. Simula pa lang po, sinamahan niyo po kami para ibahagi ang kakaibang kwento ng isang ina. Kaya, the end is finally here. Ito na po. Sana po sa huling pagkakataon po magkasama-sama po tayo. Ang tanong, ito na nga ba ang huling pag-asa para magkasama sila Teacher Ana at si Grace. Abangan niyo po yan sa Saving Grace, The Untold Story, The Last Hope. Ngayong gabi po yan, 9:30 p.m. Nako, panoorin niyo po talaga dahil nakakadurog ng puso. Pagkatapos po yan, anong pagkatapos? 9:30 p.m. po yan sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at TV5. Mapapanood nyo rin po ito sa I Want at TFC. Hindi ako makaget over na siya. Maski ako Para pinagpawisan ako bigla. Parang naalala niya na parang sandali lang, no? Oh my gosh, parang there's... Boss pala namin yung pinaparinggan namin ngayon. Hoy, ako sabi ko lang, critical. Ay, sinabi mo, for the increase. Ay. Basta ako, ayoko na magsalita. Thank you so much, Jules. Thank you so much. Laging bukas ang aming himpilan. Yes. Alam mo, kanina kinakausap ko si Kuya Mac. Sabi ko, sobrang busy ba ni Jules? Kasi di ba maraming mga paparating na mga bagong programa or whatsoever, ganyan. Baka lang, I'm looking forward na makatrabaho ka din namin, di ba? At makasama ka namin. Hindi man sa pagraradyo, baka sa podcast or kung ano man. Yes. Sige, let's explore Diba? Si that. Kuya Mac nang bahala sa'yo dyan. Yes, Jules, ang aking invite level. mo rin sila last na umorder. Malay mo, nakikinig sila ngayon. Yes. Sige nga. Nasa business sila. Dapat nandun mo. Hindi, kailangan daw. Ayan, kailangan Alam natin. to. Ayan na, Kaperahan as to. a kaperahan. Okay.
Sa lahat po ng listeners, gusto nyo ng dimsum. Dimsum. Ote, eto na. Ako na nga magsasabi. Nakakainis. Alam mo, pinapangako ko sa kanya, o-order ako. Una kong nakita talaga na nagsabing napakasarap at gustong-gusto niya, Angelica Panganiban. Yes, favorite niya kasi yung siomai. Ito, Super. Pinadala namin, pinatry namin kung magugustuhan niya. Halimbawa ba ngayon, mag-chat ako sa Instagram nung sa business mo, Jules, darating ba sa akin today? Kaya nyo siyang i-pick up, basta 8 to 5 kami. Happy pick up eh. Yes, ayun nga yung gusto namin i-clear. Website tayo, mas madali. Kasi at least yung sa form sa amin. Kasi ano lang to kwento lang to ng kaming magpipinsan. So, small company lang kami. Magpipinsan, tulungan. Tapos ako rin, hands-on ako dito. So, pag-order sa takeout, na website namin na www.takeoutfood.ph. Pag-order mo doon, lalabas na doon agad. And, magpi-place ka lang ng order mo. Pag nag-place na, may mag-email sa'yo, tapos send mo lang yung proof of payment mo doon sa Google link. Tapos, pwede rin via email. And then from there, pag dinispatch na namin yun, anytime pwede nyo nang i-pick up. Ito may mga numbers sa Takeout Food Store sa Instagram. Pag tumawag, pwede rin dito sa call. Yes. Nagre-receive kami ng call. Saka, minsan ako pa yung makakausap nyo kasi hawak ko rin yan. Ito na lang. Wag na lang pala increase. Ma'am Che, umorder na lang tayo. Yun na lang pakain natin. Yes, takeout food. Yes! Diba? Oo. Saka, sabayan nyo yan. Meron din ako isa pang business na Swiss Pro. Alam ko yun, nakita ko rin. Yung gummy. Yes, yung gummies. Ang dami-dami namang negosyo na Siyempre, natin. kailangan natin kumayod. Yes. For the Diba ang future. Julia Montes? Totoo. Kailangan natin yan. Yes. Yung Swiss Pro League, kaya ako rin siya pinasok kasi talagang, syempre nasa right partners. Plus, ang ganda kasi, like ako, hirap ako uminom ng gamot kapag wala akong hawak na baso ng tubig. Oo. Ito, anytime wala ka ng lusot, iinom at iinom ka because chewable lang. Yes. Easy lang. Totoo Totoo, yan. lalo na sa mga takot uminom ng tablet. O, diba? Meron talaga. Marami Oo, ganyan. family. Ano, chewable. Diba? Yes. Tsaka, masarap siya eh. So, diba? Anong effect ng Swiss Pro Lee? ACV kasi siya, apple cider vinegar. Sa akin, yung constipation ko, na-relieve. Tapos, ang dami, gut health talaga yung i-heal niya eh. Tapos meron din kaming, medyo nag-teaser na kami, pero may grand launch soon, abangan niyo po. Meron din kaming melatonin. Hi! Sa mga hindi yes. nakakatulog like me! Yes, Yes! kasi kinaganda sa amin, meron kaming ashwagandha. So, pati yung mood mo, isiset niya talaga yung mood mo ng good vibe. And then, nire-relax ka niya. Hindi yung forced to sleep. Nire-relax ka niya and then, Ay, ang gusto ko swabe yan. ng tulog Kailangan mo. ko yan ngayon. Parang kino-condition ang iyong... Padadala na. Kailangan ko yan ngayon. Kino-condition yung ano. Oo, na dapat maganda ka, gano'n. Ay! Sabayan mo, i-combo mo Ay, na. sorry. Yes! Hindi ba kasama yung maganda? I-relax lang ba? Hindi ba kasama yung maganda ako? Hindi, i-combo mo na. Sama-sama na. yun. Ayan. ACV plus yun. Sakto pang good vibes Oh. yun, diba? Maraming salamat, of course, Julia Montes, mga kapamilya, mga ka-vibes. We'll give you more music muna, kaya tuloy-tuloy na kayo sa pagtudok dito sa Umaarangkada Rumara at siya na patungo na sa numero 1. Kami po ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! 92.3 92.3 FM Radio Manila.